Medyo hindi na maganda ang tumbong ng bunganga nitong mga Tulfo, ha. Mga Tulfo dito sa Senado. Ah, napakatahimik nila, parang wala silang pakialam. Siguro dahil hindi ito away-asawa, mag-asawa, gusto nila yung away mag-asawa is away Senado. Nung napuna sila, hindi naman maganda ang lumalabas sa bunganga. Isipin mo parang sinasabi nila na dapat pinatay niyo na lang yung NBI kaysa nag-warning shot po kayo. Tingnan po natin. Po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari. What are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Eto, kita mo, ha? Dito pa lang nakikita natin na ang teamwork ng executive, 'di ba? Yung team ni Bongbong Marcos, alam naman natin mali. Pero kita mo, mali na nga sila, may teamwork pa sila. Tingnan mo, una, mali yung ginawa ng NBI, pinagtanggol ng ombudsman. Tapos, sabi mag-iimbestiga yung DILG, kinampihan naman yung NBI. Yung presidente nilabag nung NBI kasi pinaalis na sila doon. Pero lumalabas na ito ay utos ng NBI, ay utos ni Bongbong Marcos. So nagkampi-kampihan sila. Tapos ito namang kila Claire, kumampi rin. In short, 'di ba, kahit alam natin na pinaglololoko tayo, alam natin na ang gusto talaga nila ay hulihin si Bato, kahit sinong mamatay, kahit alam natin na illegal yung ginagawa, ba't sila susugod at umatake sila diyan sa lugar ng Senado, nagkampi-kampi. Kasi may separation of branches eh. Di ba? Ang purpose ng separation of branches, para may check and balance. Ang problema sa Kamara, which is legislative, at kalahati ng mga senador, which is legislative, kampi pa sa executive. So ang nangyayari po sa atin, nawawala yung check and balance. Iintindihan po natin. Ang talagang takbuhan na lang natin para magkaroon ng check and balance since nga hawak na ng executive ang legislative. It is very obvious kahit sinong tanungin ninyong abogado. Lumalabas ngayon, hawak na sa liig ng executive ang legislative. Ang Kamara at saka Senado. Kahit andyan sila Cayetano, pero itong mga kasamahan ni Cayetano, traidor. Traidor sa institusyon ng Senado. Ang tangi na lang babalanse sa sitwasyon na ito, judicial, yung korte. Ang problema, yung executive ayaw dumaan sa korte. Ito namang legislative, sumasang-ayon din na wag na tayong dumaan sa korte. Sang-ayon din sila sa executive. Paano nila ginagawa yan? Through bayarang media. Kampi-kampihan na. Iilan na lang po, mga katulad naming vloggers, mga member din ng mainstream media, dadalawa na nga lang ang matapang na hindi himod puwet kay Bongbong. Isipin mo to, inatake Senado. Tahimik si Tulfo. Ngayong pinagtanggol ng Sergeant at Arms yung institusyon nyong Senado, sasabihin mo mali na nagbigay siya ng warning shot. Look at the character of this person. Pasensya ha. Pero sana
hindi naman 'to sinasabing kampihan mo ang Senado kung mali. Pero alam mo ring tama, eh. At kung sa tingin mo talagang mali for discussion purposes kahit I don't agree with you, dapat nanatili ka na ng tahimik. You maintain the separation of branches para may check and balance. Hindi ka ginawang senador para sumipsip sa presidente. Ay, nako, dapat talaga nagpadala na lang kayo diyan ng nag-aaway na mag-asawa para medyo accurate yung alam mo, sa atin lang ha. Sa 2028, palagay ko boboto kayo ng tama. Nagkamali na kayo sa isang Tulfo. Nagkamali pa kayo dito kay Erwin Tulfo. Sana wag na kayo magkamali pa na iboto ulit ito si Raffy. Of course, hindi ko kayo mapipilit. 'Di ba? Walang pilitan. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung Ayaw niya ng warning shot, ha? Ulitin natin. Ayaw niya ng warning shot. ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala at may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. Okay. So, Diba? Tingnan mo ang pag-uugali nito. Para sa kanya, bawal ang warning shot. Pero, kung sa tingin mo under threat ka, papatayin ka, edi patayin mo na rin. Diba? Sa akin, mali po yun. Kasi kung kaya mong takutin sa warning shot, mas maganda. Hindi ka pa nakapatay ng tao. So parang sinasabi ni Tulfo rito, hindi niya lang madiretso. E di dapat, Sergeant at Arms, binaril mo na sa utak yung NBI. Kung under threat ka talaga, you have no choice. Barilin mo na siya sa utak, pero wag kang magwa-warning shot. Alam mo kung ako nasa lugar ng Sergeant at Arms, although hindi naman po ako pulis, hindi ko alam ang kanilang rules of engagement, pero I'd rather na hindi makapatayas. Halimbawa, may road rage. Susugurin ako. May hawak na baseball bat. At sigurado, matapang siya, papaluin ako sa ulo. Pag ako napalo sa ulo, patay din ako. Tama po ba? Road rage. Anong gagawin ko? May baril ako. Ilalabas ko muna yung baril ko, warning shot. Kasi baka naman matauhan yung may baseball bat. Kaysa naman, may baseball bat siya, tumatakbo na sa papunta sa akin, babariling ko na lang sa ulo. 'Di ba? Hindi. Kung kaya ko ma-preserve yung buhay nun, at hindi ko pa kukonsensya ko pa na babariling ko yun sa ulo. Kasi chances nung pag nakita niya ng may baril ka, nilabas mo agad, yung pagtakbong niya baka mapapreno pa yun. Lalo't nag-warning shot ka. Ito yung iniisip nitong si Tulfo. Mag-ricochet. So, you will not take the chance na mag-ricochet kaysa barilin mo na sa utak at patayin mo. Kasi yun ang sinasabi niya, dapat patayin mo na. Hindi. Kung marunong ka sa baril, alam mo kung saan mo ibibigay yung warning shot. Alam mo kung saan mo i-aim. O kunwari, susugurin ako na, pwede ko naman iputok sa lupa eh. Hindi ko pwedeng sabihin, self-defense, putok ko na sa ulo. Hindi ganoon. 'Di ba? Anyway, ito si Tulfo, siguro, karga ng away mag-asawa. Ay, karga ng away mag-asawa. Karga ng away politika, since nasa minority siya. So, hayaan niya nang masira yung institusyon ng Senado, basta siya, manatiling sip-sip sa minority. So, mga DDS, alam na, ha? Alam na. Next po.
Ito po, panawagan ko doon sa mga seryoso. Itong panawagan na to doon lang sa seryoso na gusto natin mahuli ang mga magnanakaw sa flood control scandal. Yung mga magnanakaw sa ghost projects. Yan, yung mga magnanakaw na yan. Yung tunay na magnanakaw. Hindi yung sacrificial lamb nitong gobyerno o yung paglinlang, paglipat ng kasalanan. Parang fall guy. Huwag tayong papayag. Ito hindi ko po kinakausap yung mga may galit sa politika. Ang kinakausap ko lang po dito yung seryosong gustong makuha yung mastermind sa ghost projects. Ito po ang aking panawagan sa inyo. Tayo po ay magkaisa. Dahil po, suportahan natin, protektahan natin yung mga senador. Bagamat hindi ko kinakampihan tong senador na ito, meron akong ayaw din sa kanya, pero alam naman natin na tinatakot ang mga senador para bumaligtad. No? So, protektahan po natin sila. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery, kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya walang nangyaring kudeta kahapon. Ani Estrada, wala siyang ideya rito. Okay, ito yan, okay. Una, hindi ko kinakampihan itong si Jinggoy. Pero, alam nyo, lumalabas, parang siya pa si good one. O, yung isa ang the bad one. Kasi mukhang maleta. Oo. Ito, okay. Hindi ko po pinagtatanggol kung may kasalanan siya or wala. Hayaan ko ang judge ang kumilatis at maghusga. No? Pero, sa akin, kailangan nila ng suporta ngayon. Tatandaan po natin, 5 yan. Yang 2 Bilyar, Villanueva, Chis Escudero, tsaka si Jinggoy. Solid po. Kaya po hindi nila nakuha yung mayorya kahapon dahil tong 5 to hindi nagpatakot. At pag hindi nagpatakot, gagawa ng chismis. Kaya nga ngayon, ang chismis naman, itong si Chis nanghihingi ng posisyong sa Senado. Hindi po ng kalokohan po 'yun. At kahit na ibigay nyo kay Chis yung Senate President, nananatili yang si Chis na ibubulgar yan si Tambaluslos. So sa madaling salita, ayaw lumipat ni Chis. Kung totoo man yung sinasabi, but I don't believe na totoo yung sinasabi ng kampo na yan. Pero kahit totoo, it means nang aasar si Chis. Ayaw niyang lumipat. Kasi definitely hindi niya ibibigay dyan, mabubulgar yan si Tambi. At pag nabulgar si Tambi, mabubulgar si Bongbong. Kaya nga ganyan, tatakutin. Pag hindi ka natakot, gagawan ka ng chismis. Nakikita nyo? Iisa po ang galaw nila sa mainstream media. Chismis, i-chismis, i-chismis, i-chismis si Chis. Yan pa sabi nila, chismis, Chis. Di ba? Huwag po tayong papatinag doon. Basta tatandaan lang natin, hindi nila nakuha yung mayorya dahil yung 5 hindi nagpatakot. Suportahan natin. Kung ngayon may pananagutan man si Jinggoy, hindi ko alam. Sa tamang panahon, masisingil natin sila. Pero questionable talaga yung timing ng kalokohan ng ginagawa nitong ombudsman. Questionable. Gusto lang talaga nila hawakan ang Senado para makalusot sila ang executive department at saka itong si Tambaluslos yung magpinsan sa investigasyon ng ghost projects. Pero tingin nyo, pero nung tinry ba kayong kausapin para umalis sa kanila and hindi namin sign?
Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya Tingnan mo ha, sinong naglagay sa listahan dito sa kay Jinggoy, kay Cheese, tsaka kay Villanueva? Di ba si Lacson? Doon pa lang malalaman nyo na kung kanino galing yung utos. Maging matalino po tayo ha. Hindi po ito dahil sa pinagtatanggol natin itong mga senador na ito. Pero kitang-kita natin, bakit si Lacson ni hindi mapatawag si Tambaluslos? Ni hindi masingil yung nabigyan na ng maleta. Sinabi ni Saldico, sinabi na nung 18 Marines. Tapos ituturo niya yung makasamahan niya sa Senado. Traidor, di ba? At alam naman natin kung kanino nagtatrabaho to si Lacson. Wag na tayo maglokohan, alam kong alam nyo. So, magpapalinlang ba tayo sa kanilang patibong? Sa gusto nilang naratibo? Pati chismis gusto nila kagatin natin. Wag. Maging magpautak tayo. Kaya ako ididiin ko to. Wag nyo kaming gawing tanga. Ang maraming loko-loko nasa kamara. sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso. Basta ito, huwag kayong papatakot. Susuportahan kayo ng taong bayan. Kita naman natin yan . Nakita nyo yung mga live ni Cayetano? Milyon ang nanood. Nakikita na. Tingnan nyo yung pagbaligtad ni Subiri. Nakita nyo ba yung post ni Subiring yon? Hindi nyo pa nakita, tingnan po ninyo. Pinagtatawanan siya ron. Diyan mo makikita, we have strength in numbers. Uy, parang Washington. We have strength in numbers. Bakit? Hindi naman nila nalilin lang ang taong bayan. So, wag kayong matitibag. Kasi yung mga matitibag, mga hudas yan. No? Ngayon, kung sila Jinggoy ay nagpa-pressure at nagpakabaklak, kung lang nagpakabakla si Jinggoy at sumama dun sa kabilang bakla, doon natin banatan. Kasi duwag. Pero kung si Jinggoy hindi sasama dun sa kabilang bakla at magpapakalalaki siya sa kanyang paninindigan, suportahan natin si Jinggoy. Okay? Ayos. At naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anya'y galing sa kapwa mayorya na si Senator Camille Villar. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Natatawa. Mabait pala to si Camille kasi na pinakilala sa akin to one time. Nung gabing yon, binabanatan ko pa siya. Tapos kinabuga, na-meet ko. Sabi namin, pinapanood namin kayo, Banateros. Kita mo, binabanatan ko si Villar. Pero hindi naman doon sa plunder. Doon sa mga, yung paglipat nila magkapatid sa kabilang bakod. Kaya naman nakuha nila yung mayorya, di ba? Lumipat tong mga Villar. Nandito naman yan sa grupo talaga ni Cayetano. Pero, okay na. Welcome back, mga Villar. So, buti naman, nanindigan na kayo. At sa kanya pa galing, matapang pala. Matapang pala ito si mana sa nanay. Ano sabi? Kala ko tahimik. Sabi niya, masahol pa kay Judas. Isipin mo nga naman, tinayani ba to yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang buhay. Tapos magtatraidor lang. Palagay ko solid tong 13 na to. Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority bloc sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasimula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate minority
Matapos sumama ni na Senator J.V. Ejercito at Mig Zubiri, bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado para sa agenda. Ngayon yun naman trumaydor, ha? Si Zubiri. Next po. Alam nyo po, nakakita na po ba kayo ng taong kahit anong paliwanag mo, hindi nila tatanggapin yung paliwanag mo kahit na alam nilang mali? Ay, kahit na alam nilang tama yung paliwanag mo at mali sila. Kasi nga nakafix na yung kanilang utak. Alam mo, obvious naman eh. Dapat po lahat ng warrant of arrest dadaan sa korte natin. Dapat po lahat po ng mangyayari, lalo-lalo na sa mga demanda, may due process po dapat. Naintindihan, di ba? Kaya lang yung iba, ayaw pong tanggapin eh. Ito lang sa akin. Sana kung media ka, may respeto ka. Panurin po natin. Sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Si Bongbong Marcos at ang korte. Di ba? Pero obvious naman eh. Itong sino ba ito? Si Drilon ba ito? Anyway, kung sino man siya. Tingin ko alam naman niya sagot pero tinatanong niya. Siguro ganun siya klaseng nag-i-interview. Sino mong gusto mong tanungin? Hindi yung korte. Tanungin natin yung korte, dapat papadaanin sa Pilipinas. Kasi ganito po yan. May nagsasabi hindi na kailangan ng korte. May nagsasabi naman sa Senado kailangan dumaan sa korte. Sabi naman ng NBI hindi na kailangan dumaan sa korte. Sabi naman ni Marcoleta kailangan dumaan sa korte. Sabi ni Trillanes hindi na kailangan dumaan sa korte. In short, pag ganito may pagtatalo, sino dapat tanungin? Hindi yung korte. Hindi naman pwede may pagtatalo. Sino masusunod? Si Boying. Obvious, di ba? Sa lahat naman ng pagtatalo eh. Pag may conflict, sino magre-resolba? Korte. Na ang Pilipinas. Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po, kasi po this is the people of It the has been Philippines. tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC. Kung hindi kaya ng gobyerno natin, kung susundan ko yung sinasabi ng aling ito, kung hindi kaya ng gobyerno natin, alisin na po natin ang korte ng Pilipinas. Hindi ako maniniwala na walang hustisya sa Pilipinas. Kaya nga may ombudsman eh. Kaya nga mayroong korte. Di ba? Otherwise, ako ganito lang kasimple. Di ba? Kung sino ginudiyos mo, pag nagka-problema ka, dun ka sa Diyos mo magreklamo. Tama po ba? Di ba? Sundan nyo ako. Halimbawa, ang ginudiyos mo, pera. Pag nagka-problema ka, magsumbong ka sa pera. Kung ang ginudiyos mo, babae, pag nagka-problema ka sa babae ka magsabi. Di ba? Pero kung ang ginudiyos mo ay Panginoon, pag nagka-problema ka sa Panginoon ka magsabi. Tama po ba? Ngayon, ganito rin yan. Ngayon, ang gusto nyo magdesisyon, ICI. Pero pag nagka-problema kayo, saan kayo lalapit sa korte natin? Hindi. Sasabihin ko sa inyo, doon kayo sa ICI magsumbong. Di ba? Yan ang gusto nyo mag-decide eh. Kaya yung sila matibag, yung NBI, nagre-reklamo kayo sa Senado. Pero gusto nyo pahuli si Bato sa ICI, ay ICC. Pwede doon kayo magreklamo sa ICC. Yan palang ginodiyos nyo eh. Yan ang gusto nyo maging judge. Tama po ba? For justice, hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This na-receive. is their na own sabi- statement. Yes, ma'am. Hindi, para sinasabi niya, hindi ka naman tinatanong, bakit po hindi kailangan? Kaya nga sasagutin, huwag ka kasi pasok ng
And we precisely received why there is an ICC. Yes. I don't No, know why you are framing it as a diminution we're not part of the ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, Hindi, ma'am. hindi naman po issue yung ICC. Hindi ako sa akin ito pasensya na po. Attorney Jimmy, hindi po issue yung ICC. Sige, kung gusto nyong Diyosin o kung gusto nyong gawing korte yung ICC, walang problema. Pero padaanin muna sa korte natin. Diba? I beg you to understand. We're not part of the Rome Statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, Ma'am yes, Cess, no? but And- the crimes, may I say also, ma'am. attorney, Yes, that ma'am. the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out po of your deference. Yun na nga yung sinasabi, di ba? Ba't hanggang ngayon wala yung warrant? Tapos iirapan mo ako dyan. Hindi, joke lang. Hindi mo lang, di ba? Yun yung pinupunto ni Attorney Jimmy. Bakit hindi isineserve? Bakit hindi ipinapakita sa Senado? Client, and I'm sorry we're We were running not out of served the time, but I'd warrant. just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Hindi niya. Inamin. Inamin. Sabi niya, hawak ni Matibag. Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then Kasi next time nasa na lang, kotse and then ko. next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So, So, until okay, it... but if Ano, di barado ka? we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important no, to no, no, no. concede, eh. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? No, serve Yun as yung- the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. Serve nga the warrant. Serve as the warrant. He showed think up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. Hindi, tama yun. Alam mo kung bakit? Ang sinisisi nila, bumoto lang tapos umalis. Alam nyo, look at it doon sa sacrifice ni Bato. Kaya po merong proteksyon ang isang mambabatas sa loob ng session para magawa niya yung kanyang legislative function. One of the functions ng Senado ay makaboto. Yun po yung inaawat ng NBI. Kaya nga meron tayong batas na protektahan ng Senado ang senador sa session for that very reason. So hindi nyo dapat ko-questionin kung pagkatapos bumoto na wala. Hindi. Ginawa niya yung kanyang
obligasyon na sa tingin niya, which I agree na tama, na dapat ibigay ang Senate presidency kay Cayetano at sa grupo ni Cayetano. A little correction, it was the President, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Siya yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating Mali. Hindi si Cayetano. Sabi niya kasi si Cayetano nag-withdraw. Hindi po. Si PRRD. po but kay we thank you Senator for your Bato, time. I'm sorry we don't. Alam mo, eto lang sa akin. Hindi ko naman sinasabing magaling akong journalist. Ako'y inaamin ko'y baguhan. At yung mga klase nitong klase nilang journalist, ito po ay mga veterana na sa industry. So I respect them, no? Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa kanya. Magagaling to mga to. Matagal na po sa media to. Nag-aral po to. Ako po hindi nag-aral. Although graduate ako ng college, pero hindi ako nag-aral ng journalism. So, hindi po tayo nagmamagaling. Pero, kaya nga tayo may ini-interview eh. Diba? Ang sa akin, kung tayo na lang tayo ang magsasalita at i-insist natin yung ating political side, wag na tayo mag-interview. Diba? Ay, ako naiintindihan ko, minsan meron tayo kanya-kanyang political side. Kasi kahit ako sa SMNI, pag nag-i-interview, lumalabas yung aking political side. Pero pansinin nyo, si Erice, dilaw na dilaw, sinabi niya ang gusto niya si Mar Rojas. Si Isko, Bongbong Marcos na Bongbong Marcos, lumabas na interview namin. Sino pa ba? Meron pa kaming isang na-interview na hindi panig sa DDS, pero hindi kami naging bastos. Alam nyo, kakwento ko lang, meron na ako napagalitang banateros dati na wag lalabas yung pagka-vlogger mo sa SMNI. Yung gusto mo ikaw yung babarahin mo ng babarahin yung yung ini-interview, hindi mo na pagsasalitain. Hindi, kaya ka nga may papa-interview kasi nga gusto mong malaman yung side nila. Kung gusto mo lang malaman ng taong bayan yung side mo, edi sana hindi ka na nag-imbita, ikaw na lang nagsalita. Di ba tama ako? Ito hindi naman ako sa nagmamagaling. Pero anong purpose ba para kumuha ka ng interview? Eh di ba dapat para ma-interview? Eh kung ipipilit mo yung gusto mo at hindi yun ang paniwala niya, ba't ka pa nag-interview? Diba? Dapat dumakda ka na dyan. O kaya, kung gusto mong at hindi ka talaga pabor dun sa sinasabi nung ini-interview mo, patapusin mo muna. Hindi mo naman kailangan maging bastos eh. Diba? Inimbitahan nyo yung guest na yan. Ha? So, dapat dapat maintindihan to ng mga Pilipino. Let's agree to disagree. Hindi lahat po ng Pilipino. Ako paalala ko sa mga nag-i-interview hindi po lahat ng mai-interview nyo, parehas kayo ng timpla ng utak. Hindi kayo parehas ng knowledge, hindi kayo parehas ng political side, hindi kayo parehas ng lahat. Yung magkapatid nga, magkaiba pa ng personality eh. O, di ba? So, pagsalitain nyo yung ini-interview ninyo. At least man lang, to the very least, patapusin. Ulitin ko with all due respect, no? Hindi ako nagmamagaling dito sa media. Definitely mas magaling to, mga veterana yan eh. Pero kami naka-experience naman kami hindi ko naman kailangan maging tapos ng journalism para malaman ko hindi maging bastos sa guest. Ayan, di ba? Alalaman nyo naman sa SMNI, may mga nai-interview kami. Di ba? Na hindi pabor. Halos himurin na ang puwet ni Bongbong Marcos. Hindi naman namin binabara. Kaya nga inimbita eh. Ganun talaga ang mundo. Hindi mo kailangan maging yung defensive sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan maging
kontrolado mo lahat ng bagay, pati pag-iisip ng guest na. Hindi po gano'n da. No? Sa akin lang naman. No, pero naipaliwanag namang mabuti dito ni Jimmy Bondoc. One final explanation na lang po kung pwedeng. Oh, pinag-e-explain siya. Oh, at maiksi. Oh, pinag-e-explain. Nakita nyo kung paano kami magpa one last message sa SMNI? Maikli na lamang. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. And also Paano we po await kung wala na nga missing Pinag-personal message mo, pinag one last message mo. Hindi pa nakakaisang minuto, binabara mo na eh. Oh, inaantay daw nila yung warrant. Ang sagot naman nitong si Estrilon to, no, tama ba? Eh paano nga tumakbo na si Bato? May abogado eh. Hello? Diyan ba sa media nyo, diyan sa channel nyo, wala kayong abogado? Of course, I know you know that. Hindi kailangan lagi sa person na iserserve. Wait, may abogado naman eh. na nga si Senator? Paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing Oh, yun, di ba? Diniretso na siya. Although maganda ang pagkakasabi ni Attorney Jimmy, I hope you don't ridicule us. Kasi kami abogado. our best to I'm be not. You're earnest with saying you no? want Yes, you are. Ma'am, yes, you are. the government to personally serve, but Yes. he ran You away. To us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede Also, naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes. ano pong gagawin Ayaw mo kasing makinig, antayin mo muna. Yun na nga, doon na nga siya papunta. Bago ka pumasok. nyo pag Oh, na-serve eh, na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce your client? Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it dadaan po correctly? sa proseso, no? Dadaan po sa proseso. Yan, kita mo. Kung yung tanong ni Ses, kung nagre-research siya, yan pong tanong niya ay sinagot na yan ni Cayetano. Uulitin ko lang. Una, ako hindi ako naniniwalang hindi niya alam to eh. Una, ma-exhaust lahat ng legal remedies ni Bato. Magamit niya yung lahat ng karapatan niya na ipagtanggol ang sarili niya. Pangalawa, ang mag-i-issue ng warrant, korte natin. At sinabi rin ni Cayetano, kung nakikinig po kayong mga media, napakaliwanag nun. Baka lang kasi, alam kong alam nyo, pero hindi nyo lang matanggap. Isusuko mismo ng Senado ni Cayetano itong si Bato. Yan po ang punto. Hindi po kidnapping ang issue rito. Kasi alam naman na natin eh. Yung ginawa kay PRRD gagawin kay Bato. Ang tanga na ni Bato. Kung hindi niya pa uutakan yun. Nakita niya na kung paano inabuso si PRRD, siya pa. Diba? Ang problema kasi sa Pilipino, alam naman nila eh. Hindi lang nila matanggap. Sa PCTC and all that, alam po ninyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Yan yung sinasabi natin. Nako talaga naman. Ay nako. Matindi at makapal na request ni Matibag. Nagpapadagdag pa ng budget. Oh, bakit? Bakit nagpapadagdag ng budget ito si Matibag? Siyempre kailangan may rason di ba? O, tingnan po natin.
Igan ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi humawak ng baril ang volunteer driver nilang naaresto matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Posibleng nailipat lamang daw ang gunpowder residue sa volunteer driver na nagpositibo sa paraffin test dahil wala namang nakuhang baril mula rito. Sa kabila Ang hindi walang hawak na baril pero nagpositive sa paraffin test. Ano 'yun? Baka daw nakuha lang dun sa sahig ng Senado. Oh. O sa sahig ng GSIS, hindi natin alam. Pambihira. Makaka ting na. Yan po hindi po galing yan doon sa mamang pinabili ng suka or doon sa runner nyo pinabili ng ng Coca-Cola. Hindi yan po yun yung utusan nyo sa grupo na pinabili ng dahil naubusan kayo ng alak. Galing po yan sa isang abogado. Pambihira talagang buhay. Nagkaroon ng nag-positive sa paraffin test dahil nakuha sa sahig. Ang lupit! Ang lupit mo talaga, Teng. niya ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kulang ang ahensya sa mga operatiba kaya umaasa rin sila sa mga volunteer at force multipliers lalo na sa iba nilang mga operasyon. Dahil wala siyang hawak na baril nakuhaan ng bibyo doon sa fifth floor. Malay mo, sa fifth floor, wala siyang hawak na baril. Pero dun sa bakbakan na, meron siyang baril. Ikaw naman? Talagang ginagawa mong tanga yung mga taong bayan. Sabi ko nga, hindi naman tanga ito Itong si Matibag. Ang problema dito, akala niya tanga yung taong bayan. Kahit matamaan ka sa fifth floor, malay mo. Di ba? Siya nga ang nahuli doon mismo sa loob ng Senado. Yung ang paraffin test diyan pa lang positive ka na. Malabong hindi ka umawak ng baril. Na nandoon siya nung nagpuputukan at wala siyang hawak na baril. Bakit nandoon siya in the first place? May puto ka, nandoon ka, pinabalikan lang daw sa kanya yung bag, inutusan siya bumalik on his personal na motor. Bumalik lang siya. Tapos sa kalagitnaan ng putukan, doon siya kukuha ng bag, natapos nandoon siya. Alam niyo ba yung paraffin test, pag nagpaputo ka, magkakaroon ka ng gunpowder sa kamay. Tingnan mo yung chances na sinasabi nito. 'Di ba? Doon lang tayo sa regular na nangyayari. Hindi ko alam kung madalas siguro manood ng Mission Impossible ito si Batibag. Volunteer, force multiplier siya. Alam niyo po ba kung ilan lang ang NBI sa buong Pilipinas, pati employees? Less than 2,000 po. Yan. Konti lang daw ang NBI sa buong Pilipinas, less than 2,000. Tapos, pupunta pa kayo sa GSIS. Para i-monitor nyo lang yung pagpapadlock ng pinto. Para kayo gawing gwardya ng GSIS. Para gwardyahan nyo yung painting. Kasi ang sinasabi nito Matibag, di ba, kini-question, bakit sa dinami-dami ng pulis, may sundalo pa? Bakit NBI ang tatawagin ng GSIS? It's the first time na gagawin nyo ng GSIS. Record po yan. Doon lang. Ang sagot na itong mama na ito, kasi siguro baka busy na rin yung mga pulis. Di ba? Kaya tinawag ang NBI, total nandoon na rin kami. Tapos ngayon sasabihin mo 2,000 lang kayo buong Pilipinas. Di ibig sabihin, mas busy kayo, mas marami kayong dapat inaatupag. Kaysa binabantayan nyo pagkukumpuni ng pinto dyan sa GSIS. Kaysa binabantayan nyo yung kulang na kaya kayo sa tao, babantayan nyo pa yung painting. Ang dami naman pwedeng magbantay dyan. Mas maraming tao yung pulis. Yung pulis nga, dinala nila sa KOJC, 5,000, marami pa rin pulis sa Pilipinas Di dapat pulis ang tinawag. Wag na tayong maglukuhan. Abogado to galing sa abogado. Kaya nga kulang sila sa tao. Ano ang kanyang solusyon pag kulang sa tao? Ang ahente po namin less than 400. At we serve buong Pilipinas po. Papatulong nga po kami sa Senado na sana yung budget namin na madagdagan po. Ayun.
kulang na sila sa tao. 2,000 lahat daw sa buong Pilipinas. At ang agent lang nila, 400 sa buong Pilipinas. Oh. So ang solusyon niya, madagdagan ng budget. Ayun naman pala tinutumbok nitong mama na to. Bigyan ng maleta to. Bigyan niya. Sige na. Oy, saldi ko. Bigyan ng maleta. Pambihira. Wala pa man natatanggap to. Nagpapadagdag pa ng budget. Di ako'y nagtatanong lang. Hindi kasi 'di ba ang solusyon mo, kulang kayo sa tao, 'di ba? Sige kayo tanungin ko. Mag-isip kayo. Kahit pulahan ka, dilawang ka. Kahit saan ka, kulang kayo sa tao. Anong gagawin nyo? Magpadagdag ng budget? Hindi. Doon na kayo sa kung saan kayo pinakakailangan. Di ba? Ang dami nyo dapat imbestigahan. Nakatuto kayo dyan sa pinto at saka sa painting. Hindi nyo nagagamit sa tamang paraan yung tao ninyo. Di ba? Hindi po lahat. Ito, sasabihin ko lang sa mga katulad ni Matibag at saka ng mga politiko, hindi po solusyon lagi yung dagdagan ng budget. Kaya tayo nagka-problema, lahat gusto dagdagan ng budget. Gustong dagdagan sa PhilHealth, gusto dagdagan sa ghost projects, name it. Nandiyan ang problema. Para makapag-recruit po kami ng mas maraming mga ahente. Ano po? Inamin naman ng NBI na matapos ang naganap na putukan sa Senado noong Miyerkules, may tuturing nila itong miscommunication at hindi kailanman nilusob o inatake ang Senado ng mga operatiba ng NBI. Anya, sa GSIS building naganap ang insidente at hindi sa loob ng gusali ng Senado. Nanindigan naman si Matibag na humingi lamang ng tulong ang pamunuan ng GSIS sa NBI para magbigay ng seguridad para sa kanilang mga tauhan at pasilidad. Paliwanag pa ni Matibag, tagapagpatupad din sila ng batas kaya sinagot din nila ang katanungan kung bakit sila ang hininga ng tulong para sa seguridad ng gusali sa halip ang PNP. Agree, hindi nakapag-usap. Pero ang sasabihin ko lang, yung sinasabi ni General Plasca, dapat tawagan ko siya kasi may operation pala. But the problem is, sabi ko, bakit patawagan? Wala naman kaming operation talaga sa Senado. But if you will check, kausap ko yung GSIS because doon kami nag-deploy . So dapat yata, it's General Plasca who called, at least that's the Head of Security of GSIS. Mali! Mali yun. Pupunta kayo sa vicinity. Kahit pasagay natin. Dahil alam mo, ang sinasabi po nila, wala daw sila sa GSIS. Hindi totoo yung sinasabi ni Matibag. May mga nakitang armado na po. Kaya nga yung driver nakita sa loob ng Senado mismo. Diba? Parang inaamin nga ng driver, hindi ko lang maalala kung tama ang aking pagkakaunawa, na hindi niya alam loob na daw ng Senado yun. Diba? Pero for discussion purposes, halimbawa lang to, hindi sinungaling si Matibag, pero alam ko sinungaling. Pero halimbawa, hindi siya sinungaling. Sige, sabihin na natin ganun. Nasa GSIS nga sila. Alam mong sensitive yung vicinity ngayon ng Senado. Galing na nga kayo doon nung Lunes eh. Di ba? Sa'yo nga galing na kayo nung Lunes. Alam yung naka-red alert na ang Senado. Alam nyo, nagkaroon ng habulan ang NBI at ang isang senador. Kayo po ang nasa vicinity ng Senado. Kayo po ang makipag-coordinate sa Senado. Kung yung mga senador aali-aligid sa building ninyo may hawak na armas, yung senador ang dapat makipag-coordinate sa NBI. Tama po ba? Diba? Halimbawa, ando doon sila Cayetano may hawak na mahabang baril. O kaya yung mga mga pulis. Sino makikipag-coordinate? Diba? Hindi dapat. Yung pulis, pumunta sila malapit sa ano nyo eh. Yung nga tipong papasok ka lang sa isang lugar, halimbawa subdivision, or isang village, o isang area na merong ahensya doon
nakadikit. 'Di ba magpapasabi kayo? Hindi sila ang tatawag sa inyo. Ano ka ba? First time? First time mo 'yan? Sila talaga. Kayo ang tatawag. Kayo hindi po miscommunication 'yun. Ginulo nyo talaga. Sabi nyo wala kayong tao. Ngayon nung nag-booking kayo, sasabihin nyo nasa GSIS. Or kung talagang may tamang hinala ka na, yung sinasabi nga papasukin yung bahay ko, parang grupo ni Atty. Matibag itong papasok ka. Tawagan ko nga si Atty. Matibag. Atty. Matibag, papasukin niyo ba kami? Alam mo, narinig ko kay Cayetano, kumukontak daw sila sa inyo. Hindi po. Bumuo na rin ang NBI ng isang independent panel na mag-iimbestiga sa nangyari at mangalap ng baka Alam mo, sa gitna nito, no, nananatiling tahimik si Bongbong Marcos. Diba? Sinabi niya, pinaalis niya doon ng NBI. Bakit nandoon ng NBI? Siya ba ay nagbibingi-bingihan sa sinasabi nitong si Matibag? Dineded ba niya ba itong si Matibag? Or talaga namang kasabwat kasi si Bongbong Marcos, bulilyaso, so hayaan na lang niya na gawing fall guy ito. Ako naniniwala ako, tipong failure si Matibag. Talagang plano nilang hulihin doon si Bato. At naniniwala ako doon sa sinabi ni Aimee na hulihin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Kasi isipin mo, yung minority biglang naglaho. Tapos sabi ni Aimee, mangilang-ilang 4 na senador doon alam. Tapos nawala sila. Tapos itong minority ngayon, instead na bakit pinapasok kami, bakit pinaligiran kami ng armadong NBI, imbis na magalit, babaligtad pa. Diba? So doon pa lang kita natin, meron ng sabwata ng executive at itong minority, itong grupo ni Tito Soto. Next po. Eto na, sinasabi ko na nga ba laging may hudas. So, eto na, ang humudas. Dito sa grupo nila Cayetano. Ay, talaga naman. Gusto niyo malaman kung sino? Eto na si Judas. At that moment, General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplaska did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Okay. Dito muna tayo, ha? Ang punto nito si John Big, talagang Rimulya siya. Umatras ang bayag nito. Sorry, di sa salita. Umatras ang ano nito. Alam nyo, bumaligtad dito si John Big. Posible kasi merong alam nyo naman, umikot na yung balita na yun. Siya ay parang tipong humiwalay sa script. Kaya nga pag nag-uusap-usap kami, Banateros, sa SMNI at sa sinasabi ko, huwag kayo magtiwala dyan. Rimulya pa rin yan. Siyempre, kung ano yung Boeing, yan din ang John Vic. Mas may itsura lang to. Pero ang dugo niya, nananalantay sa kanilang katawan. Rimulya. Yung pa rin yun. So, di ba? Kaya nga, sabi ko, huwag kayo pagkakatiwala. O yan. Nakachamba na naman si Coach Oli. Tama na naman. Trinidor na naman sila. Cayetano. Baligtad. Di ba? Ngayon, kasalanan pa nitong ng OSAA.
Sila na ang nagpoprotekta sa Senado. Ang punto niya, dapat pinaalis yung media. Hindi. Kailangan din merong kumukuha. Diba? Bakit ang punto mo kung pinaalis o hindi? Ang tanong, bakit meron doon sa pinto ng mga armadong NBI? Alam na nga nilang merong mga pulis sa loob para protektahan ng Senado Tapos kakalampagin pa yung pinto na kung saan andun ang tagusan sa GSIS. Huwag naman tayong magbulahan. because of possible stray fire. Nakumpirma rin sa CCTV ang bersyon ng mga pangyayari kung saan makikita si retired Police General Mau Aplasca na unang nagpaputok sa 2 tauhan ng NBI. Makikita ang isang NBI agent na gumanti ng putok na tinawag na pulisya na cover fire habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Sa kabuuan, 44 na basyon nakuha ng pulisya. Karamihan dyan nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. Bukod kay Aplasca, tukoy na rin daw ang mga nagpaputok. Pero Hindi naman hindi naman tinatanggi ng Sergeant at Arms ng Senado na sila ang unang nagpaputok. Hindi naman nila tinatanggi. Ang issue rito, yung under attack ba sila o hindi? Yun sinasabi nitong si Remulla, nitong si John Vic, hindi. Pambihira. Kung puntahan kaya yung bahay mo ng armado, tapos sasabihin mo hindi kayo under attack? Kahit ba sabihin mong NBI yung driver nakapasok. NBI ba yun? Hindi. Driver lang ng NBI. Ang daming nagpapanggap. Sabi nyo nga, binabantayan nyo yung paintings, di ba? Tingnan mo kalokohan nyo. Andyan ang NBI para magbantay ng paintings. So, ibig mong sabihin, kung may magulong pangyayari, of course, kung susundan natin yung linya mo na kaya kayo nagbabantayin sa painting dahil may mga tumawag ng people power, di umano si Bato, ibig sabihin magulo. Malay ba nung OSAA? Malay ba nung mga pulis? Kung yung mga pumupunta ron ay totoong NBI o nagpapanggap na NBI. Huwag mong sabihin may suot. Kasi maraming nabibili niyan. Di ba? Matibag sa rekto. Maraming alam niyan si matibag sa rekto Totoo. Hindi nga natin alam, baka yung warrant of arrest niya, pinagawa niya sa rekto But seriously, di ba? Sa ganung pagkakataon, kayo ang sumugod sa teritoryo ng Senado. Ano mang mahirap intindihin doon? Alam nyo nang nagpaputok. Alam nyo nang may warning shot. Hindi pa kayo umalis. Gumanti pa kayo ng putok. Tapos ngayon, nung nabuking kayo, sasabihin nyo cover fire. Hindi kayo dapat nandoon in the first place. si Aplasca, hindi raw sumipot sa CIDG kanina sa kabila ng sumpina na isumite ang kanyang ginamit na baril. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG. Tandaan po natin Una, Remulla to. Pangalawa, kwento niya yan. Siyempre, papabor yan kay Bongbong Marcos. Obviously. Di ba? Bulilyaso yan ng executive department. Nasa executive yan. Pangatlo, papaltan siya ni Trillanes Yan ang kumakalat Kailangan niyang kailangan niyang humudas. Kung hindi, masermonan siya ni Boying. Di ba? Ganun kasimple yun Pero tatandaan natin, antayin po natin ang sagot ng Senado. Kasi hindi po pwedeng nasa fifth floor wala siyang baril. Dahil pinagkatiwalaan to ni Cayetano na ang gagawing investigasyon patas. Meron yung kopya ng CCTV, yung natanggap ni John Vic, meron ding kopya si Cayetano. So antayin nyo lang. Sa ngayon, kwento niya to, pero sasagot yun.
And I'm sure, I'm sure, 100% nagsisinungaling to. Ewan ko, kayo, naniniwala kayo? Pero bago tayo tumuloy, ilagay nyo dyan sa comment section. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling to. At wag nyo na rin kalimutan, subscribe, Coach Oli News. Kailangan makasama, Coach Oli News. Tuloy po tayo. For the information. Pero ang pinakamahalagang ebidensyang hawak ng pulisya pero hindi pinakita kanina ay ang pagsakay umano ni Senador Bato de la Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV ang sasakyan na kuhanan ng GMA News na lumabas sa Senado noong alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras kahapon. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Makita na natin yung video nun. Binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay nang Dito muna tayo Alam nyo, hindi naman yung pagkakabanggit dito ng media na ang hindi maitatanggi ay kasama ni Robin si Bato. Hindi naman tinatanggi ni Robin eh. Kayo namang media talaga, ang karga nyo. Hindi naman tinatanggi ni Robin. Una nga, sinabi pa nga niya, oo, akin yung sasakyan na yun. Proud pa nga siya eh. Siya lang yung senador na Fortuner lang ang sasakyan. Di ba? So what? Kahit maputing ban pa ang kumuha kay Bato wala naman siyang warrant. Asan nga yung warrant? Ba't hindi mo isubmit, Matibag? Andiyan ka na, John Vic, ba't hindi mo hingin yung warrant? Andiyan ka na, Claire, ba't hindi nyo isubmit kay Cayetano yung warrant? Andiyan ka na, Chip, kung sino ka man. Ba't hindi nyo isubmit yung warrant? Di ba? Pag anong si Trillanes, malay ba natin? No. Kung gawa na naman sa rectod, ang punto rito, hindi naman kailangan itago. Sabi ko nga, kung pinilit pa nila si Bato, kung ayaw niya magstay doon, makakasuhan pa, baka makasuhan pa yan si Robin na illegal detention. Bawal yun Hindi mo naman pwedeng diktahan ng tao. Alam mo ang issue ganito. Bakit natin pinapahaba ang sitwasyon? Bakit kailangang abutin ng 1 linggo? Hanggang ngayon wala pang warrant na ipinapakita. Ang dali na. Alam mo, parang drug test yan Kung hindi ka addict, bakit ba takbo kayo ng takbo sa drug test? Ba't hindi na lang magpa-drug test? Di ba? Same thing dito sa warrant. Hindi nyo na lang ibigay yung warrant. Di tapos na istorya. binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody ng Senado. Kakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si... Totoo. Una, 2 po yan. Huwag po natin kakalimutan. Pag nagawa na lahat, na exhaust na ang lahat ng legal remedies, sa Tagalog yung karapatan niya sa batas na ipagtanggol yung kanyang sarili, nagawa na ni Bato at naglabas ang local courts. Kahit basketball court. Basta sa Pilipinas. Naglabas ang korte sa madaling salita ng warrant of arrest. I'm sure isusuko yan ng Senado. At kung hindi, bida. Ikaw bida-bidang bida. Sasabihin ko sa iyo, ako mismo, babakbakan ko si Bato araw-gabi. Okay? Hindi po tayo bias. Ang gusto lang natin, lahat ng tao, ikaw, ako,
kayong nanonood, kahit anong kulay ninyo, dapat dumaan sa due process, sa tamang due process at sa korte natin. Tama po ba? O tama-tama. Senator Bato. Emil, bubuo ang DOJ ng panel of prosecutors na susuri sa mga ebidensyang isinumite ng PNP. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung Alam mo, sino ang mga makakasuhan, pero patuloy daw sila. wag na kayong bumuo ng ano. Ako sa akin, wag na kayong bumuo ng prosecutors. Ganon din naman yan eh. Parang ICI lang din yan. Walang mangyayari. Alam na natin ang ending. Oo. Tama ang NBI, tama si Bongbong, tama kayong lahat. Kasalanan ng grupo na sa tingin ninyo ay hindi nyo kayang pilipitin ang liig. Yung hindi susunod sa tono nyo, hindi susunod sa choreography nyo, yun ang mali. Ang susunod sa inyo, ang hihimuri ng puwet ninyo at ni Bongbong Marcos, yun ang tama. As simple as that. Huwag na tayong maglokohan. Okay, maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay ng vlog ni Coach Oli. Sana po huwag niyo pong kakalimutan i-like po itong video na ito. At sana doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Patuloy po kayong mag-abang-abang sa mga vlogs natin. No? So, hopefully araw-araw tayo makapag-vlog. Sundan po ninyo ang programa din natin sa SME9. Maraming salamat po. God bless everyone.